ay equals x squared. May a na naman ito. X-axis hindi pala area ang hinahanap dito. Volume pala. Yung line x equals b. In the area bounded by this, ay i-revolve natin about x is equal to b. Ano daw ang volume na mapo-form? Okay. We know that this parabola is, again, parabola open upward with vertex at the origin. Huwag kayong matakot sa A. Constant naman yan. X-axis, alam natin yung ating x-axis na equation ay y is 0. X is equal to b, siya ay positive kasi wala naman nakalagay naman bilang. So automatic siya ay positive. Vertical line kasi naka-x in terms of constant yan. X is equal to b. Ito yung ating region na kung saan i-revolve natin about this. Okay? Ano na yung ating technique para malaman kung horizontal o vertical element? Iiwasan nyo na magkaroon ng radical sign ng ating isang function. Hindi ba going to solve for x intersection of y here, magkakaroon tayo ng square root ng ay. So, hindi pwede yun. So, meaning it's better to use y as a function of x. And from here, y is equal to x squared over a. Okay, so y a function of x, automatically, we will use vertical element. Gawin natin siyang pula. Yan ang ating element. At pag vertical element, lagi siyang dx. Ayan. So, dito natin siya re-revolve, mga kasama. Yung ating element ay parallel with the axis of revolution. Anong method ating gagamitin? Shell parallel, meaning shell method. B is 2 pi integral of r l dx because we are using vertical element. Ito yung ating L. At diba dun sa ating shell method, ang R ay distance from the element to the axis of revolution. Dx yan automatically name is R, x1 and x2. Now, in this case, ang R natin ay hindi equal sa x. Bakit? Kasi ito yan. Ito yung x. Diba? Ang ating element ay strip lang. So, ang distance niyan ay lagi, kung nakaganyan na situation, ito yung x. Distance of strip na nakaparallel sa y-axis ay laging equal sa x. Tatandaan niyo yan. Alam natin na ito ay b. Bakit nalamang b? Kasi sinabi na equation to ay itong line na ito ay x is b. And from here, we can see that r is equal to b minus x. Okay, now, yung L natin ay equal saan? Y upper. Ano yung ating y upper? Yan pa itong parabolang ito. We have x squared over a minus y lower na 0. So, ang ating L is simply equal to x squared over a. Okay, so using this formula, we have 2 pi r is b minus x times L x squared over a and then dx. Ang limit from 0 to, from y-axis papunta din to b. Okay, this a is constant, so this can be written as 2 pi over a. And then distributing this, we have bx squared minus x cubed. Integrating this,
we have b x cubed over 3 minus x cubed, x to the fourth, 3 plus 1 is 4 over 4 limits a and b. We have 2 pi over a times b to the fourth over b cubed. Ano ba naman yan? B to the fourth times b is b to the fourth minus b to the fourth over 4. And 1/3 minus 1/4 is 1 over 12 times 2 is 1 over 6. So, the final answer is 1. I b to the fourth over 6a. Okay, now, pag gusto nyo kanina, kapag ang eskwela ay nakita ng ganito, nadagdagan pa nito, ay hindi na magkaintindihan. Again, yung sinabi ko kanina, mag-assign lang kayo ng value ng A, sa 2, tapos yung B, since nasa first quadrant naman, positive kasi siya, ay di maglagay ka ng value ng B. Kung masyadong pakalayo, pwede siya 3. Salpak nyo dito, and then, yun. Salpak mo itong magiging 2y is equal to x squared. Tapos ang x natin ay equal sa 3 kasi ito tayo din eh. And then x-axis, hindi pwede magbago yan. Yan. So, same figure pa rin yan. Kaya nga lang, hindi na kayo mahirapan kasi meron na tayong mga values. And then, yung makukuha mo sagot dito, may value yan. Ang gagamitin ng dalawang array, gagamitin mo sa choices. Ito nga yung ating sagot. So, yung B natin dito ay 3 at ang A natin ay 2. Sa pack mo dapat mag-i-equal dito sa nakuha nyo dito. Subukan nyo lang. Para at least hindi na kayo mahirapan. If in case lumabas yung ganyang tipo ng problem, mga kasama. Okay. For number 49, ang hinahanap dito ay volume pa rin. Na kung saan ang region ay bounded by x cube y equals x cube ba? Find the volume variable in the region bounded by the curve y equals x cube. Y equals 1. Basa. Y equals x cube. Y equals 1. Y equals 0. Medyo naglahok yata ito. Outside the curve. Hindi ko siya mabasa. Okay, the correct given here is x cube y is equal to 1 y is 0
x is 1, x is 2. X is 1, x is 2. About x is equal to 1. So yan, may kakaiba na naman nakikita kayo, di ba? Kasi nasanay tayo sa parabola line. Samantalang ito, x cube y. So kapag ka ganyan, okay, kung hindi mo alam, error ka. Ito kasi, pwede nating isulat o express ng y equals 1 over x cube. So meaning, ma-reduce yung tinatawag ng vertical asymptote. Paano ang vertical asymptote? Just equate the denominator to 0. So x cube is 0, x is equal to 0. So meaning, this curve is asymptotic with respect to y-axis. Sabihin ng asymptotic, hindi siya lalapad dito sa y-axis. Okay? Now, paano makukuha yung horizontal asymptote? Diba, ang degree nito ay mas malaki kaysa dito. Tama? So, as x approaches infinity, y is also, y approaches 0. So, meaning, ito yung magiging curve ng mga kasama. Asymptotic yan sa y-axis at the same time sa x-axis. So, yan. Okay? So, x or y is 0. We know that y is 0. Ito yung ating x-axis. X is 1. So, ito yan. And then, x is 2. Medyo na palayo. Ito ang gawin natin 2. Ito yung ating x is 1. So, ito yung ating region. Na kung saan natin daw iikot about x is equal to 1. Okay? Okay. X is 1, di ba? Dito natin siya re-revolve. Yan. So, ano bang element na gagamitin natin dito? Ay, automatically, based on the figure, kung pwedeng tumingin kayo sa equation, di ba mas maganda sa y sa function of x? So, vertical element. So, again, ano nangyari? Parallel with the axis of revolution. Parallel katunog shell. So, we have 2 pi integral of RL the x limits x1 and x2. So, alam natin ito ay x. Diba? No. So, ano yung ating R? Oh, not x. This is 1. Ito yung ating x. And based on the figure, R equals 1. X minus 1. Sabi ko nga, ito ay 1. Bakit nalamang 1 ito? Kasi x is 1. Okay na. How about L? Y upper minus y lower. Y upper is of course is 1. Ito yun eh. Y lower is 0. So we have here 1 over x cube. So B is 2 pi integral of R is x minus 1 times 1 over x cube. Ano ating limit? Siyempre, from 1 to 2. Okay? And that will give pi over 4 cubic units. Ganun lang ha. Huwag matatakot. Pagka ang curve natin
a third degree, or at least third degree, just use point planting to plot that curve. Okay? Now, dun sa ating problem number 50, given is y equals x squared. Other given are y equals 2x minus 1 and y equals x plus 2. I know that the given parabola here is parabola open upward with vertex at the origin. Okay. This is a line. When y is 0, x is 1 half. And when x is 0, y is negative 1. Negative 1. Okay? So, yung ating curve, yung ating line. Ayan. Yung ating kulay pula. Okay? Now, for this line, may nating kulay. When y is 0, x is negative 2. And then, when x is 0, y is positive 2. Very positive 2. Okay? So, nasan yung area na nababaw ng tatlo? Sabay-sabay, ha? O, tingnan niyo mga bata. Ay, nako. Medyo napaliit. Ito yun, no? Diba? So, kung yan, dito, magkaroon tayo ng dalawang volume. Kasi, if you're going to use vertical element, vertical, yung ating y upper at y lower ay dalawa. Isang kulay violet, y upper, y lower, pula. Tama? At pagdating din ang y upper natin ay parabola at ang y lower natin ay pula. Okay? Maliwanag. So, para mas klaro, i-render natin ating figure. Palakihin natin ang ating region. Ito kasi ay nangyari sa ating situation. Mata. Meron tayong line na nakaganyan. Diba? At meron tayong line na nakaganito. Okay? Ang gusto kong ipakita dito ay yung region. Medyo dadayain ko na ito, ha. Masari, parabola open upward, no? So, yun. Lumaki ng konti. Ito yun. Ano? So, pag ginamit na, ito yan, nangyari yun na ganyan, no? Walang maunawaan yung sinasabi ko. Ano ka ganyan yan? Tapos,
Ayan. Kaya medyo island mo pa rin ng konti para mas makita yung way upper. Ayun. Okay? So, saan ba daw siya revolve? About the y-axis. So, dito natin revolve. Okay? So, ang given natin dito ay y as a function of x for parabola. So, ang gagamitin natin dito ay vertical element, mga kasama. So, madidivide dyan into two regions. This region 1, meron siyang area 1. Gawin natin region 1. Dito yung ating region 2. Okay? So, dalawa ang ating volume. Ano yun? B1 at B2. Yung total volume is siya sa magka 2. Okay. Paano natin makukuha yung B1? We will use vertical element. Diba? Ganyan. So, vertical element parallel sa y-axis, automatically shell method yan. So, B equals 2 pi RL. Kasi L1, okay, region 1 tayo. Dx, limit from x1 to x2. So, ito yun. So, anong ating R? R is equal to x. Okay? Now, ano yung ating L1? Y upper. Anong y upper? Ay, di ba parabola yan? So, x squared minus y lower. Ano ba yung y lower dito? Kasama, yung y is 2x minus 1. Ito yun. Ito yung y equals 2x minus 1. Ito yung y lower ng ating L1. So, minus 2x minus 1 is plus 1. Okay? Now, how about the limit? So, since ang ginamit natin, ang ginagamit natin itong line na ito, itong parabolang ito, so, gagamitin ang equation dito, y equals x squared. Okay? Ito yung ating y upper. Taking the 2, will give x squared equals 2x minus 1. And then we have here x squared minus 2x plus 1 equals 0. So, x dito ay equal saan? 1. 1, di ba? 1. So, ito yung ating x1. Ito yung point of intersection ng dalawa. This is 1. How about yung x2? Kaya naman, ito naman siya. So, intersection ng linear at saka ng parabola. Ano bang equation ng linear eh? Ang equation ng line na ito ay y equals x plus 2 versus x squared. We have x squared, yung mga kasama, equals x plus 2. So, x squared minus x minus 2 is 0. X here is negative 1 and positive 2. Ang gagamitin ay yung 2 kasi ito yun, yung 1 o yung negative 1, ito yun. Okay, so this is 2.
dito. Ito, isasalpak are, dini. Ito, dito. Limit nga ay 1 and 2. Ang makukuha nating volume is 7/6. O B1 is 7/6 pi. Now, for B2, dito naman tayo sa region 2. Ito yan. Siyempre, shell method pa rin tayo. By the way, this is B1. So, B2, we have 2 pi. Ang R, L2. Kaya ito ng R2. And then this is dx. Ang limit natin dito ay yung isa ay 2. Alamin natin yung x2. Paano mo kung yung x2? Ay di ba ito yun? Intersection ng dalawang line. But we know that y equals 2x minus 1. Y is x plus 2. Equating the two will give x plus 2 is 2x minus 1. So we have x is equal to 3. So 2 and 3 ang ating magiging limit. So we have here 2 pi, 2, 3. Again, R2 is equal to x. Yung ating L2, y upper. Ano yung maliit ang ating y upper? Ito, ang y upper. At ang y lower natin ay yung another line na equation na ito. So we have here x plus 2 minus 2x minus 1 minus 2x minus 1 is plus 1. Okay, we have x minus 2x is negative x plus 3 dx. This is 2 pi. We have B2 is 7/3 pi. Adding B1, B2 will give 7 pi/2. Okay? So, yun lang mga kasama. Okay, mga kasama, sana naintindihan ha? Para hindi naman lugi si Sir. Yun, wala. For problem number 51, find the length of the arc of the curve, one branch of kayang-kaya na yan, di ba? So we have here 9y squared equals 4x cubed. From x is 0 to x equals 3. Dito ay arc length. So here y equals 4/9
x cubed raised to 1 half. 4 over 9 is 2 over 3. X raised to 3 halves, our y. Okay, S is equal to integral of square root of 1 plus dy dx squared dx limit for 0 and 3. Ito yun, no? Ano bang ating dy dx dito or y prime? 3 halves 2/3. Edi ay x raised to 1 half. Pag in-square mo yan, square root na 1 plus x na lang siya. Ayun. And the answer is 14 over 3. Now, for number 52, ang ating given, find apparent A na naman ito. Ano sabi siya pag may A, kung nahihirapan, para magamit ang calculator, mag-a-assign ka ng value ng A. Ganun ka simple. Y equals 80 cube. Dx dt is 280 dy dt 380 squared. Okay? Mag-assign ka ng value ng A. When A is, let's say, 3. Ano ang dx dt? Ang dx dt ay 2 times 3 is 6. Ano ang dy dt? 3 times 3 is 9. Ano yung ating S? Integral of square root ng 3060 squared. I-square ko lang rin ha. Plus 81t to the 4th. Now, ano daw yung ating limit? Ang limit natin dito ay 0 to square root of 5. Yung ating t. Okay? Ang magiging sagot natin dito kapag ganyan ay kuhaan natin ha, integral of square root of 36 alpha x squared plus 81 alpha x to the 4th limit 0 to square root of 5 37.222. Okay? So, ang nasa choices ay in terms of A. Kasi naka-A nga yung ating given. Okay, in letter C, we have here 12.407. A. Ano bang A na ginamit natin? Di ba? 3. So, 3 times 12.407. Ayun. 37.22. Ay, nako. Okay. Yung yun na. Number 53. Oh, ito na ikwento ko na kanina. X equals A
cosine theta, y equals A. Hindi ko mo nakita ka lang ng theta. Iisipin mo, polar equation yan. Hindi. Kasi, nakaling x at saka y dito. Yung x and y ay gumamit ng same variable theta here. Yung sabihin, parametric equation pa siya. May kwento ko kanina kapag yung A ay equal sa B, AA, yun ay circle. So, yung kanyang area nito is pi A squared. Okay? Circle kasi siya. Diba? Pero ang hinahanap sa problem na ito, surface area. Hindi ka, kung say bilog, sama, hindi yung isang bilog. Iniikit mo about this axis, ano bang mapo-form? Hindi ba sphere? So, surface area ng sphere is, anong ating radius dito? Of course, A. Sama. Okay, so we have here 2 pi. Ano bang area ng sphere? 4 pi r squared. So, ayun. 4 pi a squared ang tamang sagot. Tatandaan niyo yan. Number 54. Ano ang number 54? Find the surface area generated by revolving one of the cosine curve about x-axis. Okay. Hindi sinabi yung equation ng cosine. So, i-assume natin ito yan. Y equals, yung kanyang amplitude ay 1. Okay? And x is 0, ang y, di 1. And pi over 2, 0. When pi, negative 1, 3 pi over 2 is 0 and pi is 1. So, ano mangyayari dito? Ito yan, no? Yan, mga kasama. No. Napakaklaro naman yan, mga kasama. Ano sabi? I-revolve natin about mga kasama, x-axis. About x-axis, mga kasama. So, pwedeng gamitin mo rin. Saka ito. O kaya naman doon sa kabila. Pwede rin. Ito. Di ba when negative pi over 2, negative pi over 2. Di ba? Ito yan. Gaganyan lang yan eh. Pwedeng are. At pwede rin namang ito. Okay? So, ang gawin lang natin, i-revolve natin aring kalahating are is about x-axis. And then yung ating makukuha surface area, multiply natin ito. So, S over 2 equals 2 pi y ds. Okay? Ang y natin ay cosine x. Ano ating ds? ds is integral of, not integral. Wala yung integral sign. ds yan eh. Square root of 1 plus y prime dx. Anong y prime? Apostrophe 1
y prime here is negative sine x. So we have sine squared x dx. So, salpak natin dito, ang lipit natin dito ay x1, x2. We have 4 pi. Bakit naging 4? Kasi because of this 2. 4 pi, y is cosine x, square root ng 1 plus sine squared x dx. Limit from 0 to pi over 2. The answer is 14.42 square units. Okay. Now, for problem number, ano ba tayo? Ang dami naman ito. 55. Moment of inertia of y equals sine x from x equal to 0 to x equals pi over 2. Okay, tatandaan niyo ang ating form ng sine x. When x is 0, y is 0. When x is pi over 2, y is 1. When x is equal to pi, 0 siya. And when x is 3 pi over 2, siya ay negative 1. When 2 pi, basta sine cosine ang matangawin mo para ma-plot yung accurate. Kung yung gitang period, hindi pa ang period ay 2 pi over b. Ang b natin ay 1. So, ay 2 pi. Tapos, i-divide mo into 4 para makuha mo itong note na ito. The 2 pi over 4 is pi over 2. Ayun, isalpak mo din. Tapos, i-calc mo ito when x is 0, 0, pi over 2 para pi, 3 pi over 2, and 2 pi. Makukuha mo siya. So, one complete cycle ay period. No? Ay from 0 to pi over 2 ang pinag-uusapan dito. Ay siyempre hanggang dito lang siya. Ang nabitin moment of inertia with respect to, ano sabi? The y-axis. So, ay y ang hinahanap. Sama. Hindi ba yung ating technique? Yung element ay laging parallel sa reference axis. So, kaya siya vertical. Okay, ang y natin ay naka-vertical. Y-axis is vertical. Okay? So, integral of r squared dA. Okay. Now, ano yung ating r? Ito yung ating r. R is equal to x. Okay? Anong ating limit? 0 and pi over 2. Anong ating dA? dA is L. L is y upper, which is sine x minus 0. Diba? And then, dx. Ano ating x? X is equal to arc. O x na siya, wala kang babaguhin. So, ayan eh. Naka-x naman tayo dito. So, we have here 0 pi over 2 x squared and then sine x dx. Ano ating iy? Ang iy natin dito makasama ay equal sa
1.1416. Okay. Anong unit? Siyempre, pag area yan ay unit. Bakit nalaman? Second degree. Second degree. Okay na. Now, for problem number 56. Ano ang sinabi? Student is to answer ten questions. To answer 10 out of 13 questions on an exam, how many ways if he must answer exactly 3 of the 5 questions? So, simple lang yun. Okay? May 5 questions. Tama. Tatlo ang masasagot. Diba? So, sa 5, may natirang 8. Tama. So, sa 10, may natirang 7. Diba? 7 plus 3 plus 7 is 10. 8. 8 plus 5 is 13. Ganyan lang yan. So, N1, N2, principle of counting. What is 5? Ang sagot, mga sama. Okay, yung problem number 57, in episode kasi medyo naglahok. Okay?